my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for Your mighty hands to ease our sufferings, and all the while we hear each broken need. You love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if Your blessings come through raindrops? What if Your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know You're near? And what if trials of this life are Your mercies in disguise? We pray for wisdom, Your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel You near. We doubt Your goodness, we doubt Your love, as if every promise from Your word is not enough. And all the while You hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if Your blessings come through raindrops? What if Your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know You're near? What if trials of this life are Your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home.
darkest nights, all your mercies in disguise. Ayan, good morning po mga kapatid. Happy Sabbath sa lahat mga kapatid ulit. Sa umaga na ito ay patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Tayo ay muling magkakaroon ng munting pag-uusap sama-sama para sa ating devotional ngayong umaga na ito. Salamat kay Sister Mika sa awit na yun, blessings. Ang ganda ng message na awit. Dapat nating pasalamatan kahit na yung mga pangit na dumarating sa ating buhay, mga bagyo, mga bibigat na pagsubok. Who knows, blessings pala yan in disguise, diba? Kasi lahat na nangyayari sa atin may purpose po. Salamat sa awit na yan. Nandito si Pastor, kahit maginaw dun sa labas ng kanilang tinutulugan ay lumabas siya para may signal para sa atin. Naka live audio siya ngayon. Pakinggan natin si Pastor. Pastor, good morning po. Ready na po. Good morning po. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Salamat po Brother Melvin at sa lahat po na tagapakinig ngayon pong umaga na ito. At yun na nga mga kapatid ko ay dito sa Pisau, Pampanga, o sa Pisau, Magalang, Pampanga ay meron tayong fellowship ng CLPM. Pero hindi naman po sa pilitan. Ibig sabihin yung nais lang na pumunta ng mga kapatid ay welcome po kayo dito. Kasi nga ito po ay unang fellowship at ipapakilala po yung mga bagong mga directors na mamumuno sa paglilingkod sa Panginoon dito po sa ating pong mission. So ngayon ang ating pag-aaralan ngayong November 23, ang pangako ay para sa atin. Yan. So ibig sabihin, pwede nating i-claim ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan kahit na ang mga alagad ang unang kaharap ng ating Panginoong Hesus. Ang pangako ng Diyos ay para din naman sa atin. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at kayo po'y patuloy naming winawalhati sa umaga na ito'y aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawang basbasan ng bawat isa sa amin at tulungan niyo po kami na patuloy na ang banal na Espiritu ay manguna sa aming buhay at kayo po ang palagi naming sambahin. At laging maalala namin na kami ay inyo pong mga lingkod at kami maglilingkod sa inyo habang kami nabubuhay. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito. Salamat sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan sa Lucas 11 verse 13, ang sabi po dito, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? So ginagaranti dito ng ating Panginoong Diyos na yung mga tapat na lingkod ng Panginoon na kapag humihingi ng paggabay ng banal na Espiritu ay talagang gagabayan niya. Tayo nga ng mga sinungaling kasi makasalanan di ba? Tumutupad ng pangako kuminsan, di ba? Lalo na ang Panginoong Diyos na siyang tapat, na siyang nangako ng paggabay ng banal na Espiritu sa mga taong mananampalataya, totoong mananalig, totoong mananalangin, totoong nasa ating Panginoong Diyos. Talagang ibibigay niya ang paggabay ng banal na Espiritu. Sabi dito mga kapatid, dapat tayong manalangin para sa pagbaba ng Espiritu na kung papaano yung mga alagad na nalangin sa araw ng Pentecostes mga kapatid at sila ay ginabayan ng banal na Espiritu, mas kailangan po natin ngayon ang dagdag na panalangin. Bakit? Dahil mas maraming hamon ng sa gawain ng Panginoong Diyos sa kapanahunan po natin. Mas maraming temptasyon at mas maraming paglamig ng pananampalataya. At yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na propesiya, di ba? Darating ang panahon na ang pag-ibig ng marami, hindi naman lahat, pag-ibig ng marami o karamihan ng mga tao ay lalamig mga kapatid. So, kinakailangan
ng banal na espiritu sa panahon, lalo na sa panahon natin. Ang lahat ng uri ng mga bulaang doktrina, hidwaang pananampalataya at pandaraya, sabi dito yung nakakaligaw ng pag-iisip, kapag wala ang banal na espiritu, mga kapatid, yung ating pong pangangaral ay walang kabuluhan. Yung katotohanan ay hindi natin masusumpungan kapag wala ang paggabay ng banal na espiritu sa bawat isa sa atin. So ngayon, speaking of bulaang doktrina, dito po sa West Nueva Ecija, meron pong gumagala dyan ng mga reform. Ewan ko kung hindi ko pa kasi nakita pero kinento lang ng isang elder na kahit yung elder ng Kabiing ay na-invite daw, kahit na si Sister Lori ay na-invite. No, yung mga reform na yan na nag-i-invite sila, kukunin yung loob mo, pero yung kanilang doktrina mali. Unang-una, yung vegetarian, para sa kanila, yun yung paraan ng kaligtasan, which is maling-mali na at hindi biblical dahil ang kaligtasan ay tanging sa Panginoong Jesus lamang. Ayan. At yung doktrina nila, tinuturo na pwede lang magsimba, saglit lang tapos magtatrabaho na. Yan po ay napakamali. Hindi po araw-araw Sabado, yan din ay kanilang doktrina. Mali po yun. Kapag walang banal na espiritu na gagabay sa atin, mamamali yung aral, yung turo, mga kapatid. Dahil ang totoong aral ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos na mababasa sa banal na kasulatan. Kapag yan ay hindi nababasa sa Biblia at haka-haka lamang nung tagapagturo, yan ay mali, mga kapatid, at dapat nating iwanan. Ninanasan ng Diyos na panariwain ang kanyang bayan sa pamagitan po ng ng kaloob ng Espiritu, na tayo ay binabautismuhan, binabago yung ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yan. Sabi pa dito, hindi kailangan magkaroon ng kakapusan ng Espiritu sa iglesia. Ibig sabihin, mga kapatid, nais ng Panginoong Diyos na ang banal na Espiritu sapat sa bawat isa sa atin. Hindi dapat magkulang. So kinakailangan na tayo ay talagang palaging manalangin. Sariwa palagi ang paggabay ng banal na Espiritu sa atin. Paano mo mapapanatili yun? Paano natin mamimaintain yun na sariwa ang paggabay ng banal na Espiritu? New every morning. Di ba yung awit? New every morning. Ibig sabihin, talagang quiet hour, yung panahon na talagang iniisip mo na mag-worship ka sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best. At yung pinaka-the best na oras na yun yung oras kung saan nanalangin ang ating Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Hindi pa po sumisikat ang araw. Ayan. Marami pang tulog. Yun yung panahon, yun yung maganda doon. Madaling araw, mga kapatid, ang ating Panginoon pumupunta na ng bundok para manalangin. Yun yung tahimik na lugar. Di ba? Mas magandang tularan ang ating Panginoong Jesus. Kasi nga, new every morning, dapat yung paggabay ng banal na Espiritu sa atin, hindi napapanis. No? Pangit kayang kainin yung pagkain na nalipasan na ng magdamag. Di ba? Malamig na. Mas maganda ang kinakain natin ay fresh, bagong luto. Pero hindi natin naiiwasan kung minsan. Di ba? Meron tayong mga sinangag na masarap din namang kainin. Naalala ko yung mga kulot. Ang sabi nila ay kami ay hindi po nakakakain ng sinangag. Ibig sabihin, mayayaman ba sila? Hindi po kami nakakakain ng sinangag. Kasi nga sabi nila, kaya hindi kami nakakakain ng sinangag kasi wala nang natitira na kanin sa amin sa gabi. Ibig sabihin, sinasabi nila, hindi sila mayaman, kundi nauubos agad yung pagkain nila dahil salat sila sa pagkain. Pero ganun pa man, bagamat salat sa pagkain sa kabundukan, hindi naman sila pinababayaan ng Panginoon. Sila ay nananatiling buhay, di ba? Ang Panginoon ay nagpo-provide ng pagkain nila kahit nasa bundok na napakahirap kumuha ng pagkain. Ganyan kabuti ang Panginoon. Pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo, nung umakyat sa langit, ano po ang nangyari? Ang banal na Espiritu ay dumating sa mga naghihintay. Yan. Sa kanino pa dumating? Sa mga nananalangin at sa mga nananampalatayang mga alagad. Yan, umabot sa puso. O, sabi pa dito, ang lupa o ibig sabihin ang buong sanlibutan ay naliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon kapag maraming mga alagad, maraming mga tao, maraming mananampalataya ang guided ng banal na Espiritu. Pero kapag mayroong pagtatalo-talo sa iglesia, kapag mayroong hidwaan, mga kapatid,
wala doon ang paggabay ng banal na espiritu. Ibang espiritu ang gumagabay sa atin yan. Kasi nga, ang tunay na ginabayan ng banal na espiritu na iglesia, mga mananampalataya, nagkakaisa for the cause of God. Di ba? Nagkakaisa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At sabi pa dito, lalabas ang banal na impluwensya sa sanlibutan mula sa kanila na pinabanal sa pamamagitan ng katotohanan. Mapapalibutan ang lupa ng kaligiran ng biyaya. Gagawa ang banal na espiritu sa puso ng mga tao na kinukuha ang mga bagay ng Diyos na ipinapakita ang mga ito sa mga tao. Ayan, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na mananampalataya na guided ng banal na espiritu, maliliwanagan ang mga taong nakapaligid. Ibig sabihin, mabibless sila sa buhay mo. Ay nakakalungkot, marami nagpapakilala ng mga Seventh-day Adventist daw sila. Member daw sila ng Adventist. Pero hindi naman naliliwanagan o nabibless yung mga nakapaligid sa kanila. Kahit na yung mga co-workers nila hindi na bibless sa kanilang presensya, kundi naiinis at naiiyamot. Hindi yun tunay na guided ng banal na espiritu. Nakakahiya na ipangkalandakan mo na ikay sa Panginoon. Huwag mo nang gawin yun. Huwag mo nang sabihin yun kung hindi ka naman guided ng banal na espiritu. Nakakahiya, kapatid. No? Imbis na mabless sila, matitisod pa sila sa iyo. No? Hindi ka na nga guided ng banal na espiritu, nagmamayabang ka pang sa Panginoon. Kung ikaw sa Panginoon, kung tayo ay sa Panginoon, hindi na natin kailangan sabihin at ipagmayabang. Makikita, mararamdaman, mararanasan yan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ayan po yung katotohanan dyan. At sabi pa dito, ipinapahayag ni Kristo na ang banal na impluwensya ng Espiritu ay makakasama ng kanyang mga tagasunod hanggang sa wakas ng kapanahunan. Hanggang kailan daw po ang presensya ng banal na Espiritu? Hanggang sa dulo ng panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon. Sabi po dito, ngunit ang pangako ay hindi pinapahalagahan na gaya ng nararapat, kaya't hindi nakikita ang katuparan nito na tulad ng maaring mangyari. Yun ang pinakahadlang mga kapatid. Ito yung barriers. Bakit ngayon hindi natin masyado nakikita ang pangako ng Panginoon na paggabay ng banal na Espiritu? Bakit? Ano po yung hindrance? Ano po yung nagiging barriers? Yung problema, hindi napapahalagahan ang pag-guide ng banal na Espiritu sa mga tao. Hindi napapahalagahan ng mga nag-aangking mananampalataya na pwede tayong gabayan ng Panginoon. No? Konti lang yung nananalangin bago lumitaw yung araw. Bakit? Dahil pagod, dahil puyat, ang gising na umaga na, paano kapag makapanalangin? Iisipin mo nang pumasok sa trabaho. Iisipin mo nang may gagawin ka, di ba? Pero kapag bago sumikat ang araw, gising ka na, makakapanalangin ka ng maayos. Makakalapit ka sa Panginoon ng maayos. Di ba? Mas maliliit na mga bagay ang kumukuha ng pansin. At ang banal na kapangyarihan na kailangan para sa paglago at pagsulong ng iglesia na magdadala ng lahat ng iba pang biyaya na kasunod nito ay kulang. Bagamat inaalok sa walang hanggang kasaganahan nito. So yun ang nakakalungkot mga kapatid. Ano? Mas pinahalagahan natin ng mga tao yung pong mga bagay-bagay sa ating buhay. Yung mga maliliit na bagay. Mas pinahalagahan natin yung mga material na bagay, yung mga problema kesa sa paggabay ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Ano, yun ang nakakalungkot. Mas mahalaga sa mga tao at mga nagkiklaim na lingkod ng Panginoong Diyos ang ibang mga bagay kesa ang humingi ng pag-guide sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, no, sabi sa mga makalangit na dako, mga kapatid, magsumamo kayo para sa banal na Espiritu. Ayan po ang panawagan sa atin. Nasa likod ang Diyos ng bawat pangako na kanyang ibinibigay. Taglay ang Biblia sa inyong mga kamay. Ano, mga kapatid, ibig sabihin, talagang panghawakan natin ito. Magsumamo tayo mga kapatid. Nagabayan tayo ng banal na Espiritu. Every morning mga kapatid ko, dahil ang pangako ng Panginoon hindi yan napapako. Ibinibigay lamang ang paggabay ng banal na Espiritu sa mga taong talagang seryoso sa pananampalataya. Yung talagang taimtim na nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, ito yung suggestion na dapat nating sabihin, ginawa ko ang tulad ng iyong sinabi. O, sabi sa Matthew 7:7, inilalahad ko ang iyong pangako. Humingi kayo at kayo ay bibigyan.
Humanap kayo at kayo ay makatatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. So lagi nating gagawin ito mga kapatid. Pero syempre, ang laging dulo ng ating panalangin, Panginoon, kayo nakakaalam ng hinaharap. Mangyari nawa ang inyong kalooban. Kasi minsan may mga kalooban tayo na gusto natin, pero sa huli pala alam ng Panginoon na ito'y hindi magiging maganda sa buhay natin. Maaring may epek ito sa ating kalusugan. So ang Diyos ay nakakaalam. Ibig sabihin, sa Diyos natin ilagak lahat mga kapatid ko. Siya ang tanging nakakaalam ng ating pong future. Kaya dito, yung pangako ng Panginoon, lagi nating panghawakan. Kung tayo ay kumakatok, pagbubuksan tayo ng Panginoong Diyos. Yung pinaka-context dito ay yung pag-guide ng banal na Espiritu sa buhay natin para tayo ay makapangaral, para tayo ay tumibay sa pananampalataya. Sabi pa sa 14:13 ng Juan, ang lahat ng bagay na iyong idadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Sabi sa 11:24 Marcos pala yan. At sa 14:13 ito yung sinabi, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. Ang sabi po dito. Sabi ng Panginoon, yan ay pangako ng ating Panginoong Diyos. Maraming mga talata na yung pangako ng ating Panginoong Diyos sa mga mahanap at humihingi ay kanyang tutuparin, gagawin niya ayon sa kanyang kalooban. Kaya sabi po dito sa Lucas 11:13, yung pinaka-key text natin, kung kayo nga na masama, ibiruin mo yun. Sabi ng ating Panginoon, marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa mga anak. Maraming definisyon ng masama. Maaring makasarili, sinungaling, mandaraya, pero marunong magbigay ng kaloob sa mga anak. Gaano pa kaya ang Ama sa Langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Kailangan talagang humingi mga kapatid. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng sapat at sagana. Kasi ayaw ng Panginoon na kulang. Ayan, ayaw ng Panginoon kulang. Kaya lang, ang mahirap at realidad na totoong nangyayari, hindi napapahalagahan ang paglapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa umaga po na ito mga kapatid, ito yung number 1 na nakita ko. Pahalagahan natin ang paggabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pahalagahan natin yung paglapit natin sa ating Panginoon. Hindi lang yung basta makapanalangin ka kasi parang requirement lang, Parang required lang. Basta na lang makapanalangin. Tapos na. At least masabi mo nanalangin ka ngayong araw na ito, 'di ba? So hindi ganoon mga kapatid, kailangan sincere kasi ang Diyos naman nakakaalam ng ating puso Ang Diyos ay nakakaalam ng ating pong talagang totoong panalangin at totoong hadikain. Kaya ating pahalagahan yan magmula sa araw na ito mga kapatid. So happy Sabbath po sa inyo pong lahat. So ipanalangin natin ang fellowship dito sa Magalang, Pampanga. Isama natin na maging matagumpay ito at ang Panginoon ang maitaas at hindi po ang mga tao. So ngayon po ay tayo ay mananalangin. Isama natin sa panalangin ng mga kapatid natin na may mga karamdaman. Ayan, sila Sister Abel, patuloy na nagpapagaling. Ayan, si Tatay Alpido. Ayan, dito kasi sa West yun. Kaya kung may mga prayer request pa kayo dyan, ay isama nyo rin sa panalangin. Ganyan din po yung aking tatay, si Divino Alabanza at si Nanay Ellen Alabanza, Estendili Alabanza, na nagpapagaling din sila sa kanilang mga karamdaman ng mga senior na isama rin natin sa panalangin. At ganyan din po ang bawat isa sa atin. At yan ay sama-samang ipapanalangin. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin na yan ngayong umaga na ito. Pero bago yun, pakinggan natin ang awit puri sa ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon mga kapatid. Ang pangako ay totoo. Ang pangako ay tapat. Kaya ating panghawakan ito. God bless po sa inyo pong lahat. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray,
shall seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven. Then will I hear and will forgive their sins. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, I will forgive their sins. I will forgive their sins. I will forgive their sins. And If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray. Amen. Salamat po sa magandang awit na yan. Amen. Salamat po sa magandang awit na. Ba't gano'n lumilipat yung aking screen. Anyway, if my people, napakaganda naman sa ng awit na, which are called by my name, shall humble themselves. Masarap mapasama sa mga tinawag by the name of Jesus, ano? Anong gagawin pagka tayo tinawag? Shall humble, magpakumbaba tayo at manalangin. That's ano yung sabi nila sa awit, I will forgive their sins and heal their land. Papatawarin tayo sa ating pagkakasala at pagkagalingin ang ating sambahayan, ano? Heal their land. So ayan, salamat sa awit at napakagandang lesson. Salamat din po, Pastor. At ang aking tumatak sa akin dito ay yung ask, seek, and knock. Ano ba? Kapag tayo nahingi, tayo ay bibigyan. Kapag tayo ay naghahanap, tayo ay makakatagpo. At kung tayo ay kakatok, tayo ay pagbubuksan. Ano po? So may pangako ang Panginoon na alalayan tayo ng Holy Spirit kung tayo ay tatawag sa at lalapit sa Kanya at hanapin natin siya, no? Hindi yan automatic na kahit ayaw mo ay bibigay sa kahit ayaw mo ay gagabay sa iyo. Paano kung gagabayan kung ayaw mo, di ba? So maganda ay hanapin natin ng Panginoon at ating hingin kagaya ng ginawa ng mga alagad ng paggabay ng Holy Spirit. So maganda nga pagka daw hindi tayo magtatagumpay kapag walang Holy Spirit. Sa sarili lang natin pamamaraan tayo gumagawa, hindi yun ay failure, diba? Sabi sa lesson. Paano naman natin malalaman na mayroon tayong guide na Holy Spirit? Mga kapatid, yun ang tanong, paano natin malalaman kung tayo ay guided ng Holy Spirit? Mga kapatid, sa aking pagkakaunawa, kapag tayo ay masaya sa paglilingkod, guided tayo ng Holy Spirit, diba? Kapag tayo ay masaya sa pagsamba, yung excited tayong pumunta ng maaga sa church, ayan, malamang guided tayo ng Holy Spirit. Bakit? Ang gusto ng Panginoon yung ating ginagawa, diba? So yan ang may guide ng Holy Spirit.
paano kung tinatamad tayo araw ng Sabat, ayaw nating sumimba, mayroong mga live devotional ayaw natin makinig, di ba? May Holy Spirit kaya mga kapatid, so mag-iingat po tayo, no? Si Satan, tinatawag din tayo na lumapit sa kanya, bagaman ang Panginoon ay nariyan at patuloy tayong ini-invite. Si Satan ganun din naman, nag-o-offer na kung ano mga kunyari blessings, pero tukso pala, tukso, layuan mo ako, diba? So ayan, tayo lahat ay manalangin mga kapatid, tunay ang pangako ng Panginoon na tayo kanyang gagabayan at sasamahan. Pakisama po natin sa panalangin ng San Leonardo Church. Okay po, Ate Rebe, sama natin, tunay na biglaan ang pagkawala ng kanilang layman, lahat ay nagulantang, lahat ay nagulat, napakabilis ng pangyayari. Ganun pa man ay ang pangako ng Panginoon, sabi nga sa title ng lesson, ayan ang title ng lesson ay ang pangako para sa atin. May pangako ang Panginoon para sa atin. Let's pray po mga kapatid. Kung mayroon pa kayong mga prayer request, i-type nyo lamang po dyan, ating babasahin lahat yan. Sa ngayon ay wala naman sa gawing taas, so okay, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog sa maiksing devotional na ito, na napakaganda ng inyong pangako na aming naalala, na naalaman ulit. Kami inyong gagabayan sa aming paghayo. Salamat at nandiyan kayo palagi para samahan kami sa paglakad sa magulong lupa na magulong mundo na ito, at nawa patuloy namin kayong isik upang kayo ay aming matagpuan. Patuloy kaming humingi sa inyo ng gabay ng Holy Spirit, ng karunungan, at alam namin na ito yung bibigay sa amin, at patuloy kaming tumuktok sapagkat kayo mismo ay tumutuktok sa aming mga puso, at nawa matutunan namin pagbuksan ang inyong alok at tanggapin namin kayo sa aming mga puso upang ang aming mga paghayo ay maging masaya kami sa paggawa. Walang reklamo, walang pagtutol, puro kasayahan, at mag-enjoy kami sa aming mga ginagawa habang kami naghahanda sa nalalapit na inyong pagdating. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Maramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa kabila nito, kami pa rin ay makasalanan. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, dalangin din namin ang fellowship na unang fellowship ng CLPM na kung saan ay gaganapin sa Magalang, Pampanga, na mapupunta roon. Bagamat limitado, ingatan po sila sa kanilang pag-travel, safe silang makarating doon. Ingatan din po ang mga kasama nila Nanay Risa sa kanilang pagpunta sa Pampanga. Sila rin ay makikijoin sa fellowship. Salamat po at magandang kapanahonan na inyo binigay sa araw na ito, at sila ay makapunta roon ng safe hanggang sa kanilang pag-uwi, at ang kanilang banal na araw ng Sabat ay maging blessing sa kanila, maraming matutunan at ma-share din naman sa iba. Amin din po dinadalangin ng San Leonardo Church sa biglaang pagkawala ng kanilang nangunguna simbahan na layman, kanilang nakakatulong sa pangunguna. Ito ay isang mabigat para sa kanila, at nawa patuloy na bigkisin ang bawat isa, makapagtulungan upang sa ganun ang mga gawain ay patuloy na umusad, at ipagkaloob niya po ang iba pang mga pangailangan para sa kanila, at kayo din ng mga kapatiran, maunawaan nila na kayo ay nariyan. Kung kami ay tumuktok, kami ay inyong pagbubuksan. Kung kami ay humingi, kami ay inyong bibigyan. At kung kami ay maghanap, kami ay makakatagpo. Dalangin din po namin patuloy ang mga gawain sa West, mga pangaral, lalo na sa Kalipahan. Bukas mag-i-start
ay patuloy na gabay ng Holy Spirit ang sumaamin at kayo din sa kanila, mga makikinig. Dalangin din po namin ng preparation ng Voice of Youth dito sa amin sa Gapan at sa Bulak, ay patuloy naming hinihingi ang iyong gabay at patnubay sa aming gagawin pangaral na ito. Dalangin din po namin patuloy ang comfort sa family ni na Brother Sunny Santillan. Malungkot ang mga sandaling ito, ngunit sa pamagitan ng inyong pangako, kami ay may magagaan ng aming pakiramdam at alam namin na kayo ay kailanman hindi nabibigo sa inyong mga pangako. Dalangin din po namin patuloy sina Tatay Divino Alabanza sa kanyang karamdaman. Hipuin po sa inyong pagpagaling na kamay. Panumbalik ang kanyang kalusugan. Nawang mga gamot na kanyang iniinom ay makatulong na mabuti para sa kanya at ang mga doktor na inyong ginagamit para sa kanyang pagpapagaling ay maging effective ang kanilang paggagamot. Alam namin na binigay niyo ang karunungan sa mga doktor na ito. Dalangin namin na patuloy niyo pong pag-aanin ang kanyang pakiramdam sa kanyang mga sakit na nararamdaman. Dalangin din po namin si Sister Vicky Jimenez sa kanyang pagiging malayo sa kanilang pamilya at trabaho sa malayo. May mga pagsubok sa pinagdaraanan sa buhay. Tulungan niya po siya at siya ay kailangan niya kayo sa bawat araw. Dalangin din po namin si Sister Hazel at ang kanyang anak, buong kanyang sambahayan, na mabigat din ang pinagdaraan ng pagsubok sa kanilang buhay. Pinansyal, kalusugan, spiritual, lahat ay nasa kanila na. At nawa ay ito'y malampasan nila. Sa tulong po ninyo, huwag sila mawalan ng tiwala sa inyo. Tulungan nyo sila na patuloy na magtiwala palagi patuloy sa inyo, sapagkat kayo lamang kanilang pag-asa, wala nang iba pa. Dalangin din po namin si Sister Melva Tapio Sienson, si kagalingan din kay Sister Irian May Melihor, si Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang mga anak at kanyang mga apo, at si Sister Zenaida Manarang ay patuloy na patatagin ang kanyang pananampalataya. Dalangin din namin si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Alpinto, Sister Ana Rosabel Hermino, Sister Adel, sa kanilang kagalingan, sa kanilang karamdaman, at ang lahat ng family na nakikinig sa amin ngayon. Patuloy na pagpapala aming maranasan sa isang banal na araw ng kapahingan at pagsamba ay patuloy na maitaas namin papuri sa iyong pangalan. Kami makapagsimba, makapakinig na iyong mga salita, at ilayo niyo po kami sa anumang tukso sa banal na araw ng Sabat na ito. Dalangin din namin ang mga layo sa pamilya, sina tatay ni Sister Joy Valencia, si Brother Rudy Masiklat, Sister Aiza Erilla, Sister Joy Valencia, si Sister Tintin, si Kuya Bobby, si Buboy, si Sister Vicky. Gayon din ang mga may karamdaman, sina Ate Lorna, mga nagre-recovery at nagpapalakas, Kuya Bobby, si Ate Grace Samano, Sister Aimee Kilantang, Nanay Fina, Tatay Rudy, Baby Josiah, Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Tiwa, gayon din si Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, Feli Domingo, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Erica Santos Rivera, gayon din si Sister Tina Santos. O dakilang Diyos ang mga pangalan po na ito. Kayo pong nakakaalam ng kanilang kalagayan sa mga sandali na ito. Patuloy ang aming paglapit po sa inyo, ay ito dinggin po ang aming panalangin, pagalingin ang aming mga karamdaman, ilayo kami sa anumang mga tukso, at patawad po kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Nawa ang iyong pangako ang aming laging panghawakan, upang ang aming pananampalataya maging matatag sa bawat araw, sa bawat sandali. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.
Ayan, lagi na lang nawawala yung aking mic. Ano po? Sige. Welcome po sa mga pangalan na aking babanggitin. Si kapatid na Mixen Pic. Ayan, happy Sabbath po sa inyo, no? Happy Sabbath po sa inyo. At sa mga Sister Sweetie Burgos Lopez, ayan, happy Sabbath po sa inyo. Welcome po. At sa mga iba dyan na nasa background, si Brother Jesse Navarro Cruz, ayan, good morning po, happy Sabbath. At yung mga the regulars, magandang umaga po sa inyo lahat, ano? Happy Sabbath. Salamat sa pakikinig, salamat sa prayer warriors, at patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Basta't lagi lamang tayong magtiwala sa kanyang mga pangako, at dapat maging masaya tayo sa ating gawain. Yan ang Holy Spirit ay ating mararanasan na gumagawa sa atin kapag masaya tayo na gumagawa. Na po, hanggang bukas po muli mga kapatid. At Nanay Nerissa, ingat po sa biyahe, lalo na yung driver, ano po, Kuya Sani siguro yung magdadrive. Ingat po kayo. Gusto rin namin pumunta ron, pero pagkakaloob na namin sa inyo yung upuan namin, kaya kayo na muna, no? Susunod naman na ulit kami. Yan, hanggang bukas po muli. God bless po sa bawat isa. Happy Sabbath po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided